Bawat 47 segundo sa Espanya, may isang nakatatanda ang inaatake ng stroke habang natutulog. At alam mo ba na ang kinakain natin sa huling 4 na oras bago matulog ay maaaring maging isang napakahalagang salik? Hindi ba nakakaalarma na 7% ng mga insidenteng ito ay direktang may kinalaman sa hapunan? Kung ikaw ay lampas 60 taong gulang at nakasanayan mong kumain ng hapunan pagkatapos ng 7 ng gabi, makinig kang mabuti. Ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring literal na magligtas ng iyong buhay. Mag-iwan ka ng komento ngayon at sabihin mo kung anong pagkain ang madalas mong kainin tuwing gabi. Ipinapakita ng mga kamakailang pananaliksik mula sa Unibersidad ng Madrid na may 5 pagkain na tila walang panganib pero kapag kinain sa gabi ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke ng hanggang 300 at 40% sa mga nakatatanda. Ang mas nakababahala pa, 89% ng mga matatanda sa Espanya ay kumakain ng hindi bababa sa 3 sa mga pagkaing ito gabi-gabi nang hindi nila alam ang panganib. Maaaring may napapansin ka ng mga senyales, bigla ang bilis ng tibok ng puso, paninikip ng ulo, hirap makatulog, o kaya'y sakit ng ulo at hilo pagising sa umaga. Mga palatandaan ito na may reaksyon ng iyong katawan sa kinakain mo sa gabi. Ngayon, matutuklasan mo kung ano-ano ang 5 tahimik na mamamatay na maaaring nasa mesa mo mismo ngayong gabi. At higit sa lahat, kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili bago mo pa makilala ang LZ sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbuo ng maliliit na pamumuo ng dugo habang ikaw ay natutulog. Para maipagpatuloy ko ang pagbabahagi ng mahahalagang impormasyong tulad nito, kailangan ko ang iyong suporta. Kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at mahabang buhay, pindutin ang like, mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga tuklas na maaaring magbago ng iyong buhay at magkomento kung anong pagkain ang karaniwan mong kinakain sa gabi. Ang iyong pakikilahok ang nagbibigay lakas sa amin para magpatuloy sa pananaliksik at magbahagi ng impormasyong tunay na may epekto sa buhay ng libu-libong tao gaya mo. Bawat linggo, daan-daang mensahe ang natatanggap ko mula sa mga taong binago ang kanilang mga gawi at gumanda ang kanilang pakiramdam dahil sa mga payong ito. Dahil dito, bumuo kami ng isang espesyal na komunidad para sa mga lampas 60 taong gulang na desididong mabuhay ng mas malusog, mas masigla at mas may kalayaan. Para maging bahagi ng pamilyang ito, kailangan mo lang i-click ang subscribe. Libre ito at maaaring ito na ang unang hakbang para madagdagan ang mga taon ng kalidad sa iyong buhay. Ang hindi alam ng marami ay pagkatapos ng edad na 60, dumaraan ang ating cardiovascular system sa mahahalagang pagbabago. Bumababa ang kakayahan ng katawan na magproseso ng ilang nutrisyon, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, at ang dati walang epekto ay maaaring maging tunay na panganib sa gabi. Kapag bumagal ang metabolismo, may ilang pagkain na nagiging mitsa ng perpektong problema sa katawan. Pinapataas nila ang presyon ng dugo, pinapalapot ang dugo at pinahihirapan ang puso. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng Heart Institute ng Barcelona na ang insidente ng stroke sa mga nakatatanda ay tumataas ng malaki sa pagitan ng 2:00 at 6:00 ng umaga, isang panahong kilala bilang bintana ng biglaang kamatayan. Hindi ito nagkataon lamang dahil sa oras na ito ay pinoproseso pa ng katawan ang mga huling pagkaing kinain sa hapunan. Ang kombinasyon ng mabagal na metabolismo, mataas na presyon ng dugo habang natutulog, at mga pagkaing nagpapabilis ng pamumuo ng dugo ay lumilikha ng isang mapanganib na sitwasyon na hindi pa malinaw na naipapaliwanag ng maraming doktor. Ang magandang balita, maaari mong baguhin ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagkilala at pag-alis ng 5 tiyak na pagkain sa iyong hapunan. Sa paggawa nito, maaari mong pababain ang iyong panganib ng stroke ng hanggang 78%, pagandahin ang kalidad ng iyong tulog, gumising ng mas may sigla, at magdagdag ng mga taon ng malusog
at independenteng pamumuhay. Ang bawat pagkaing babanggitin ko ay may ligtas at masarap na alternatibo, kaya hindi mo kailangang isuko ang saya ng pagkain. Ang unang tahimik na kaaway ay ang mga pinahinog at dilaw na keso. Kung ikaw ay isa sa mga taong nagtatapos ng hapunan sa isang piraso ng cheddar o anumang hinog na dilaw na keso, mahalagang malaman mo na naglalaman ang mga ito ng mataas na antas ng theramine, isang sangkap na maaaring magpataas ng presyo ng dugo ng hanggang 40 puntos sa loob lamang ng ilang oras habang natutulog. Pinapagana ng theramine ang paglabas ng noradrenaline, isang hormone na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo at nagpapabilis ng tibok ng puso. Sa mga mas batang tao, kadalasang hindi ito napapansin, ngunit pagkatapos ng edad na 60, kapag mas matigas na ang mga ugat, maaari itong maging mapanganib. Sa gabi, kung kailan dapat bumababa ang presyo ng dugo, maaaring panatilihin ng mga dilaw na keso ang presyon sa mataas na antas ng hanggang 8 oras na sunod-sunod. Si Maria del Carmen, 67 taong gulang mula sa Seville, ay isang tunay na mahilig sa keso. Tuwing gabi pagkatapos ng hapunan, nag-e-enjoy siya sa ilang hiwa nito kasama ng maalat na biskwit. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang magising na may matinding sakit ng ulo at paninikip ng dibdib na inakala niyang bahagi lang ng pagtanda. Pagkatapos lamang ng isang biglaang episodyo, nang mataas na presyon nalaman ng kanyang mga doktor na malakas pala ang reaksyon ng kanyang katawan sa kesong kinakain niya sa gabi. Hinding-hindi ko inakala na ang isang bagay na napakasarap ay unti-unti pala akong sinasaktan. Simula nang itigil ko ang pagkain ng dilaw na keso sa gabi, parang ipinanganak akong muli. Mas mahimbing na ang tulog ko, nagigising akong walang sakit ng ulo, at tuluyang naging maayos ang aking presyon. Pagbabahagi ni Maria del Carmen, kahanga-hanga ang mga benepisyo ng pag-alis ng mga kesong ito sa pagkain sa gabi. May 45% na pagbaba sa biglaang pagtaas ng presyon habang natutulog, 60% na pagbuti sa kalidad ng pahinga, mas kaunting sakit ng ulo sa umaga, at mas mababang panganib ng pamumuo ng dugo. Marami sa aming mga taga-subaybay ang nagsasabi na sa loob lamang ng 2 linggo na walang dilaw na keso sa gabi, nagsimula na silang gumising na mas masigla at mas maganda ang pakiramdam. Para maisagawa ang pagbabagong ito, palitan ang mga dilaw na keso ng mga sariwa at mapuputing keso tulad ng ricotta, kesong puti o kesong sariwa. Mababa ang antas ng theramine ng mga ito at nagbibigay pa ng dekalidad na protina. Nakakatulong pa silang mag-relax ng mga kalamnan. Kung talagang hindi mo kayang iwasan ng dilaw na keso, kainin mo na lang ito sa tanghalian at huwag na huwag pagkatapos ng 5:00 ng hapon. Isang masarap at ligtas na ideya, ang pagtimpla ng ricotta gamit ang pinong damo at kaunting olive oil. At kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa presyon ng dugo, maging lalo pang maingat sa pagkain ng dilaw na keso dahil maaaring maging delikado ang kanilang interaksyon. Laging kumonsulta muna sa iyong doktor bago baguhin ang iyong pagkain, lalo na kung regular kang umiinom ng mga gamot. Ngayon, maghanda ka ng makilala ang ikalawang kontrabida sa gabi, isang pagkain na halos lahat ng Espanyol ay kinakain tuwing gabi, mga embutido at processed na karne, hamon, mortadela, salami, longganisa o hotdog ay tunay na mga bomba ng sodium at nitrates. Ang pagkain ng mga ito sa hapunan o sa merienda sa gabi ay parang pagbaha sa iyong katawan ng mga sangkap na labis na nagpapahirap sa puso eksakto sa oras na dapat itong nagpapahinga. Isang hiwa lamang ng hamon ay maaaring lumampas na sa inirerekomendang dami ng sodium para sa isang nakatatanda. Sa gabi, nagdudulot ito ng fluid retention na pumipilit sa puso na magtrabaho ng hanggang 30% na mas mabigat para maipumpa ang dugo sa mas makikitid na ugat. Bukod dito, ang mga nitrates ay nagiging nitrites sa tiyan na humahadlang sa dugo na magdala ng oxygen ng maayos habang natutulog. Kapag natural na bumabagal ang paghinga sa gabi, maaari itong magdulot ng mga bahagi ng utak na kulang sa oxygen
at biglang magpataas ng panganib ng stroke. Si Jose Antonio, 72 taong gulang, retirado mula sa Valencia, ay halos gabi-gabi kumakain ng sandwich na may mortadela sa paniniwalang ito ay magaan at praktikal na hapunan. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang magising na may matinding uhaw, palpitations, namamagang mga binti at pakiramdam ng bigat sa ulo. Matapos kumonsulta sa isang cardiologist at suriin ang kanyang mga gawi, natuklasan na kumukonsumo siya ng mahigit 4 na gramo ng sodium bawat araw, halos lahat ay sa gabi. Akala ko magaan ang kinakain ko, pero sa totoo lang ay unti-unti kong nilalason ang sarili kong katawan. Nang alisin ko ang mga embutido sa gabi, sa loob lamang ng 2 linggo ay nawala ang pamamaga. Bumaba ang uhaw at bumalik sa normal ang aking presyon. Isang napakagandang pagbabago, kwento ni Jose Antonio. Ang pag-aalis ng mga embutido sa pagkain sa gabi ay nagdudulot ng nakakagulat na mga benepisyo. Hanggang 50% na pagbawas sa fluid retention, mas maayos na kalidad ng tulog, mas kaunting palpitation sa gabi, karaniwang pagbaba ng 15 puntos sa presyon ng dugo, at mas mababang panganib ng pamumuo ng dugo. Marami sa aming mga taga-subaybay ang nagsasabing sa loob ng wala pang 1 linggo ay tumigil na silang magising na namamaga ang mukha at mga kamay. Como alternativa, experimente chás sem cafeína como camomila, erva cidreira ou melissa. Você também pode desfrutar de café de cevada com sabor similar ao café, mas sem cafeína. Lembre-se de que o chocolate também contém cafeína, então evite consumi-lo à noite. Se você toma medicamentos para pressão arterial ou problemas cardíacos, consulte sempre seu médico sobre os horários ideais para a cafeína. Muitos seguidores conseguiram manter seu ritual da tarde sem riscos cardiovasculares, seguindo essa estratégia gradual. Cada pequena mudança no jantar ou no lanche é um passo gigante rumo a uma vida mais saudável e segura. Conte-me nos comentários, você já conhecia esses 5 perigos noturnos? Alguém da sua família passou por uma situação similar com a AVC? Eu adoro ler cada experiência e responder pessoalmente. Suas histórias inspiram toda a nossa comunidade. Com essa informação agora, você tem ferramentas que podem literalmente salvar sua vida. Eliminar esses 5 alimentos à noite, queijos curados e amarelos, embutidos e carnes processadas, açúcar refinado e doces, frituras e gorduras trans e café ou bebidas com cafeína pode reduzir seu risco de AVC em até 78% e adicionar anos de vida com qualidade. Cada um deles provoca reações específicas em seu organismo que, combinadas com as mudanças naturais do envelhecimento, podem ser muito prejudiciais se consumidos à noite. Os resultados não são imediatos, mas os primeiros benefícios aparecem surpreendentemente rápido. Em 1 semana, você notará a melhor qualidade de sono. Em 2 semanas, redução de dores de cabeça e tonturas matinais. Em 1 mês, estabilização da pressão arterial e mais energia ao acordar. É uma mudança que impacta profundamente sua saúde cardiovascular e que qualquer exame médico pode confirmar. Lembre-se, você tem o poder de reescrever sua história de saúde. Nunca é tarde para tomar decisões que honrem sua vida e sua família. Cada noite que você dorme sem esses 5 assassinos silenciosos é uma noite de proteção para o seu coração e seu cérebro. Você merece viver muitos anos com saúde, independência e dignidade. Espero sinceramente que essa informação transforme sua vida ou a de alguém que você ama. Se você chegou até aqui, é porque valoriza seu bem-estar, e isso me enche de alegria. Inscreva-se no canal se você gostou do vídeo e receba semanalmente descobertas científicas sobre alimentação noturna que podem adicionar anos de vida saudável ao seu futuro. Lembre-se, nunca é tarde para começar a viver melhor. Até nosso próximo encontro. Cuide-se com carinho e sabedoria. Disseram que você precisa de medicamentos complexos, ou talvez esteja considerando procedimentos invasivos. Mas deixe-me dizer uma verdade simples, que muitas vezes é ignorada na conversa sobre a saúde prostática. Você está bebendo água errada,
Me diga nos comentários de qual país você está me assistindo. É importante para mim saber até onde chega esta mensagem de esperança e ciência simples. O manejo adequado da hiperplasia prostática benigna ou da simples inflamação prostática nem sempre requer uma farmácia inteira. Hoje vou revelar os 7 conselhos exatos sobre como beber água para desinchar a próstata e sim eliminar esse incômodo gotejamento pós-missional. Sua próstata vai agradecer profundamente. Sou doutora Angélica Hernandes e com minhas mais de 2 décadas de experiência clínica, tenho visto como mudanças pequenas e aparentemente insignificantes na rotina diária podem gerar um impacto monumental na vida dos meus pacientes. A hidratação é a base, o alicerce silencioso do seu bem-estar urinário. Tive um paciente de 60 anos, vamos chamá-lo de seu Carlos, que estava completamente resignado ao gotejamento. A esposa dele havia colocado toalhas pequenas no banco do carro e em casa, e ele me disse com uma tristeza palpável: Doutora, eu pensava que minha próstata era um caso perdido. Sempre tenho medo de me levantar e que as pessoas percebam esse gotejamento desconfortável. Ele havia experimentado suplementos caros e restringido sua ingestão de líquidos, com medo de urinar. O erro do meu paciente era que ele bebia água de forma incorreta e a restrição, longe de ajudar, estava concentrando sua urina, o que irritava e, na verdade, inflamava ainda mais a uretra e a próstata. A mudança dele foi radical quando implementou a técnica de hidratação que vou compartilhar com você. Em apenas 3 semanas, o gotejamento desapareceu em 80% e sua urgência reduziu significativamente. Este caso me demonstra uma e outra vez que a medicina mais efetiva não precisa ser a mais cara. Agora vamos ao que realmente vai transformar sua experiência urinária. Aqui estão os 7 conselhos de hidratação que uso na minha prática para reduzir a inflamação prostática. O primeiro conselho é a ingestão lenta e constante, o gole programado. A maioria dos homens com problemas prostáticos tende a beber muita água de uma só vez quando sente sede, pensando que está compensando a desidratação. Madali lamang itong isagawa. Palitan ang mga embutido ng mga natural na protina tulad ng hiniwang manok, pinakuluang itlog o sariwang sardinas. Kung mahilig ka sa sandwich sa gabi, piliin ang lutong bahay na turkey breast na walang additives. Sa bahay, maaari ka ring pumili ng mas malusog na opsyon tulad ng sariwang keso o tuna pate na walang additives. Isang resipeng napaka-popular sa aming komunidad ay ang lutong bahay na chicken pate, pinakulo at hiniwang manok na tinimplahan ng mga damo at kaunting olive oil. Mas masarap na ito at mas masustansya pa. Kung mahirap tuluyang alisin ang mga embutido, isang epektibong estratehiya ang kainin na lamang ang mga ito sa almusal o tanghalian. Huwag na huwag pagkatapos ng 4:00 ng hapon. Sa ganitong paraan, may sapat na oras ang katawan na iproseso ang sobrang sodium bago matulog. Kung ikaw ay may alta presyon o problema sa puso, mag-ingat ng husto. Ang mga embutido ay maaaring makaapekto sa iyong mga gamot at magdulot ng mapanganib na pagtaas ng presyon sa kalagitnaan ng gabi. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong pagkain. Ngayong alam mo na ang 2 sa mga tahimik na mamamatay, oras na para pag-usapan ng ikatlo na kinakain ng 70% ng mga Espanyol tuwing gabi. Ang pinong asukal at matatamis, ang maliit na panghimagas pagkatapos ng hapunan, ang kutsarang asukal sa kape sa gabi, o ang cream-filled na biskwit sa merienda ay maaaring magdulot ng isang tunay na bagyong nagpapasiklab ng pamamaga sa iyong katawan. Ang pagkain ng asukal sa gabi ay mabilis na nagpapataas ng glucose sa dugo, na pumipilit sa pankreas na maglabas ng malalaking dami ng insulin sa oras na dapat ay bumabagal na ang metabolismo. Ang pag-akyat at pagbaba ng asukal na ito ay nagpapalapot ng dugo, ginagawang mas madikit ang mga platelets
at nagpapataas ng mga inflammatory markers ng hanggang 200% na labis na nagpapahirap sa cardiovascular system sa loob ng maraming oras, lalo na sa mga taong lampas 60 taong gulang. Si Antonia Garcia, 69 na taong gulang, retiradong guro mula sa Malaga, ay may tradisyong pampamilya na kumain ng matatamis gabi-gabi bago matulog. Para sa kanya, ito ay sandali ng pahinga at kasiyahan, ngunit nagsimula siyang makaranas ng pagkahilo sa umaga, malabong paningin at pakiramdam ng bigat sa ulo. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan na ang kanyang antas ng glucose ay ganap na hindi kontrolado, na nagdudulot ng mapanganib na pagtaas at pagbaba sa kalagitnaan ng gabi na nakaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa kanyang utak. Hinding-hindi ko inakala na ang isang simpleng tsaa na may asukal ay maaaring magdulot ng ganitong pinsala. Nang lumipat ako sa tsaa na walang asukal sa gabi at pinalitan ang mga biskwit ng prutas, parang may ulap na biglang nawala sa aking isipan. Nagigising ako ng mas malinaw ang isip, walang hilo at mas maraming enerhiya, kwento ni Antonia. Kapansin-pansin ang mga benepisyo ng pag-aalis ng pinong asukal sa gabi. Ganap na pag-stabilize ng antas ng glucose habang natutulog, 65% na pagbawas sa mga inflammatory markers, malaking pagbuti sa kalidad ng pahinga, at mas kaunting pagkahilo sa umaga. Bukod dito, nagigising ka ng mas malinaw ang pag-iisip at lubos na nababawasan ang panganib ng pinsala sa mga ugat na maaaring humantong sa stroke. Para maisagawa ang pagbabagong ito nang hindi nahihirapan, palitan ang pinong asukal ng mga natural na pampatamis tulad ng stevia o xylitol kung talagang kinakailangan. Ang pinakamainam ay sanayin muli ang panlasa. Unti-unting bawasan ng 25% sa unang linggo, 50% sa ikalawa, 75% sa ikatlo at sa huli ay tuluyan na itong alisin. Maaari ka ring pumili ng mga prutas na natural na matamis tulad ng inihaw na mansanas na may kanela o isang maliit na piraso ng tsokolate na may hindi bababa sa 70% kakao para masiyahan ang pagnanasa sa tamis sa mas malusog na paraan. Kung gusto mo ng isang munting matamis na indulgence, piliin ang mga prutas na likas na matamis tulad ng inihaw na mansanas na may kanela o isang maliit na piraso ng tsokolate na may hindi bababa sa 70% kakao. Isa pang napaka-epektibong estratehiya ay ang paghahanda ng tsaa para sa katahimikan. Chamomile na may isang maliit na kutsara ng pulot at kaunting kanela. Tinutulungan ng kanela na i-stabilize ang glucose. Ang pulot ay nagbibigay ng mas mabagal na naa-absorb na asukal at ang chamomile ay nakakatulong sa natural na pagre-relax, espesyal na paalala para sa mga taong may diabetes. Ang pagkonsumo ng asukal sa gabi ay maaaring magdulot ng rebound hypoglycemia sa kalagitnaan ng madaling araw. Isa itong mapanganib na pangyayari. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa diabetes, mahalagang bantayan mo ang iyong glucose at kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa tamang oras ng pagkain ng mga carbohydrates. Mag-subscribe kung nagustuhan mo ang video at tuklasin pa ang iba pang mga estratehiya sa nutrisyon na maaaring magprotekta sa iyong puso at utak habang ikaw ay mahimbing na natutulog gabi-gabi.